Sa bayan ng Machiasport, Maine, noong 1978, isang tahanan ang naging lugar ng isang marahas na krimen. Nagkalat ang dugo sa paligid at nakahandusay sa sahig ang isang babaeng walang buhay. Malapit dito, ang batang babae na si Sam ay nakatingin sa katawan ng kanyang ina at sa isang nakakaawang sandali, sinubukan niyang dumede-dito. Lumipas ang panahon at sa taong 2022, si Sam, na ngayon ay dalaga na, ay nagtatrabaho bilang isang mortician sa Whittier, California. Ang kanyang trabaho ay ang ihanda ang mga yumao para sa kanilang huling hantungan. Matapos ang isang lamay, nilapitan siya ng direktor ng punerarya, si Henderson, at pinuri sa kanyang mahusay na trabaho at malasakit sa mga yumao. Bilang pagkilala, binigyan siya nito ng nararapat na pagtaas sa sahod. Pag-uwi niya, ibinahagi niya ang magandang balita sa kanyang kasintahang si Jessie, na isang district attorney, at napagpasyahan nilang magdiwang ng gabing iyon. Sa kanyang pananabik, sinubukan niyang akitin ang boyfriend bago siya umalis para sa korte. Lumapit siya, ngunit magalang siyang tinanggihan ni Jessie, na may ngiti, at binanggit na naamoy pa rin niya ang mga gamot na ginamit niya sa mga bangkay. Kasunod nito, nakipagkita si Sam sa kanyang mga kaibigan, at ibinahagi sa kanila ang naging reaksyon ni Jessie. Napag-usapan nila ang kanyang relasyon, at napaisip si Sam kung talagang sinusuportahan ni Jessie ang kanyang trabaho, o kung nahihirapan ito sa kanyang propesyon, dahil ito ay may kinalaman sa kamatayan. Pinapaalala naman ng kanyang mga kaibigan na ang mga relasyon ay nangangailangan ng kompromiso at pangunawa mula sa parehong panig. Nang tanungin siya kung pipiliin ba niya si Jessie kaysa sa kanyang trabaho, nag-atubili sa pagsagot si Sam at ipinaliwanag kung gaano kahalaga sa kanya ang kanyang trabaho bilang isang mortician. Inilarawan niya ang kanyang malalim na koneksyon sa mga yumao at ang kahalagahan ng pagtulong sa mga nagluluksa na pamilya na magpaalam. Kinabukasan, habang inihahanda ni Sam ang isang lalaki para sa lamay nito, biglang pumasok si Charlie, ang bagong sepulturero at nagdadala ng bangkay sa punerarya, na may dalang isa pang katawan. Habang inaasikaso niya ito, narinig ni Sam ang mahinang pagbulong ni Charlie sa babaeng nasa body bag bago ito tahimik na umalis. Nakapukaw ito ng interes kay Sam at lumalim ang kanyang kuryosidad tungkol kay Charlie. Nang maglaon, ipinaliwanag ni Charlie na nagpasalamat siya sa babae para sa karangalang maging gabay sa kanyang huling paglalakbay, at itinuturing niya itong isang sagradong tungkulin na magpakita ng respeto at pasasalamat. Tahimik na nakinig si Sam, na antig sa malalim na paggalang ni Charlie sa kanyang trabaho. Kinagabihan, naglaan ng oras si Sam upang ayusin ang sarili para kay Jessie, at nagkaroon sila ng mainit na gabing magkasama. Subalit, habang sila ay nasa kalagitnaan nito, nagulat si Sam dahil bigla niyang naiisip si Charlie. Kinabukasan sa trabaho, nagkaroon ng malalim na usapan sina Sam at Charlie tungkol sa kanilang mga paniniwala tungkol sa kabilang buhay. Napag-usapan din nila kung paano nila gustong asikasuhin ang kanilang mga katawan pag sila ay namatay na. Nagbahaginan sila ng mga kwento tungkol sa kasaysayan ng iba't ibang funeral customs mula sa iba't ibang kultura. Nakita ni Charlie ang adventurous na panig ni Sam at pinalakas ang loob niya na huwag magpigil dahil lamang sa pagiging tradisyonal ni Jessie. Sa isang emosyonal na sandali, ibinahagi ni Charlie ang kanyang malagim na trahedya sa pamilya. Lahat ng mahal niya ay namatay sa isang aksidente dulot ng isang lasing na driver. Naantig sa kanyang katapatan, naramdaman ni Sam na dapat din niyang ibahagi ang kanyang sariling karanasan nang mawala ang kanyang ina, isang bagay na itinago niya ng mahabang panahon. Ngunit bago pa niya ito maumpisahan, tumawag si Jessie na nasa bahay na ang kanyang mga magulang at pinagmamadali siyang umuwi. Madilim ang loob ng bahay pagpasok niya dito at may naririnig siyang mga basag na salamin sa bawat hakbang niya na nagpatuloy hanggang kusina. Ang mga tunog na ito ay nagpanumbalik ng malagim na alaala ng araw na pinasok ng magnanakaw ang kanilang bahay at pinatay ang kanyang ina. Dahil sa bigat ng nararamdaman, napaupo siya at umiyak. Nang mga sandaling iyon, natagpuan siya ni Jessie at niyakap siya ng mahigpit, sinusubukan siyang pakalmahin. Lumabas din ang iba pang tao sa bahay. Isinisiwalat na ito pala ay isang sorpresa ng pagpo-propose sana ni Jessie sa kanya. Nabalot si Sam ng pagkalito at sakit nang maunawaan niyang ang tunog ng pagkabasag ay hindi salamin kundi isang sorpresa ng proposal ni Jessie gamit ang paborito niyang cereal at mga talulot ng rosas. Sinubukan ni Jessie na gawing romantiko ang isang pamilyar na bagay, ngunit aksidenteng naungkat nito ang masakit na alaala. Ang cereal at mga talulot ay tila mga bahid ng dugo, nagpapaalala sa kanya ng trahedya ng pagkamatay ng kanyang ina. Ipinaliwanag niya na ang cereal ay hindi lamang paborito niyang pagkain, kundi isang makapangyarihang koneksyon sa kanyang nakaraan. Hirap sa pagpipigil, magalang na tinanggihan ni Sam ang proposal ni Jessie na may malungkot na boses. Buong lungkot na sinabi ni Sam kay Jessie na mas nararapat siya para sa isang normal na tao, isang taong makaka-appreciate ng kanyang mga romantikong ginagawa ng walang bigat ng mga masakit na alaala. Nang may mabigat na puso, tumakbo siya palabas ng bahay. Iniwan si Jessie na naguguluhan at ang silid na puno ng mga bisitang may mabuting layunin. Ang gabi na dapat sana ay para sa kasiyahan, ay nagtapos sa wasak na mga pangarap at hindi masabi-sabing damdamin na nag-iwan kay Sam at Jessie na harapin ang masakit na realidad ng pag-ibig at pagkawala. Isang gabi, habang papalapit si Sam sa susunod na katawan sa morgue, napansin niya ang pamilyar na mukha ni Charlie na nakahiga sa harap niya. Tila tumigil ang kanyang paghinga habang bumubuhos ang luha sa kanyang mga pisngi at bumulong siya sa kanya. Si Charlie ang naging ilaw sa kanyang mga madilim na panahon, ang nag-iisang nakakaintindi sa kanya.
Hinalikan niya ito ng marahan, hinahanap ang saya sa lamig ng kanyang katahimikan. Sa sobrang pagnanasa ng pagkalinga, umakyat si Sam sa walang buhay na katawan ni Charlie, hinahanap ang isang damdamin ng kalapitan na tila wala na sa katinuan. Biglang naramdaman niyang humawak ang malamig niyang kamay sa kanyang binti. Nagulat at natakot, tumalon si Sam palayo at hindi makapaniwala. Pagbalik niya, nawala na ang katawan ni Charlie, ngunit naiwan ang amoy ng kamatayan sa silid. Sa takot at pagkalito, tumakbo siya palabas ng morgue, nasusuka sa pasilyo. Doon niya nakita si Charlie na buhay. Hinarap niya ito, halo ang galit at hindi makapaniwala. Sinubukan ni Charlie na ipaliwanag ang pangyayari, sinabing uminom siya ng gamot upang pabagalin ang kanyang paghinga at gumamit ng peking marka ng autopsy, lahat sa maling akalang matutulungan siyang harapin ang kanyang kalungkutan. Inakusahan siya ni Sam ng paglabag sa kanyang tiwala at pagdadala sa kanya sa isang mapanlinlang na sitwasyon. Buong pagsisisi, iginiit ni Charlie na ang tanging layunin niya ay tulungan siya sa kanyang nararamdamang sakit. Ang kanilang pagtatalo ay humantong sa isang masakit na palitan ng mga paratang at panghihinayang. Lubos na nasaktan sa kanyang ginawa, sinabi ni Sam kay Charlie na hindi sila pareho, saka iniwan siyang mag-isa sa malamlam na gabi. Makalipas ang 2 buwan, iniwan na ni Sam ang trabaho sa morgue at nagtatrabaho sa make-up counter, isang malaking pagbabago mula sa madilim na mundo ng kanyang dating trabaho. Minsan, bumabalik ang mga alaala ni Charlie, parang isang multo mula sa nakaraan. Sa araw ng kanyang kasal, napansin ng kaibigan niyang si Danny na tila nag-iba si Sam mula nang magpalit siya ng trabaho. Sa may malumanay na katanungan, tinanong ni Danny kung ayos lang ba si Sam. Ngumiti si Sam, itinatago ang kanyang pinagdadaanan, at sinabing gusto lang niya ng isang boring at normal na buhay. Ang seremonya ng kasal ay maganda, puno ng pagmamahalan at halakhak. Sa kanyang mga panata, tinawag ni Sam si Jessie na kanyang sandigan, ang taong kailangan niya sa gitna ng kaguluhan ng buhay. Si Jessie naman ay nagbigay ng sorpresa sa kanya ng isang nakakaantig na video montage ng kanilang mga pinakamamahal na alaala na nagpapakita ng kanilang paglalakbay magkasama. Pinanood ito ng mga bisita na may mga ngiti at luha sa kanilang mga mata. Subalit, nagtaka si Jessie at ang mga bisita nang biglang may lumabas na nakakaalarmang video na nagpakita ng isang malabong eksena ng tila pribadong sandali ni Sam kasama ang isang katawan. Nagulat ang lahat at nagkatinginan. Si Jessie, hindi mawari ang nararamdaman, ay humiling na itanggi ni Sam na siya ang nasa video. Galit na galit siya at hindi makapaniwala na nagawa niyang sumiping sa ibang lalaki. Labis na katahimikan ang naghari sa simbahan. Hindi alam ni Sam ang gagawin at pilit sinasabing si Charlie ay isa lamang na babaliw niya na katrabaho. Ngunit si Jessie na labis na naguguluhan at nasasaktan ay di mapawalang bahala ang napanood na video. Bago pa muling makapagpaliwanag si Sam, biglang pumasok ang galit at desperadong si Charlie. Sinasabing si Jessie ang dahilan kung bakit hindi na masaya si Sam. Galit na galit niyang tinanong kung siya ba ang kumuha ng video na iyon, puno ng sakit ang kanyang mga salita. Si Charlie naman, mukhang nagsisisi, iginiit na ginawa lang niya iyon para ipakita ang katotohanan at tulungan siyang maunawaan ang nararamdaman niya. Sabi niya, ginawa niya ito dahil sa pagmamahal sa kanya para mailabas siya sa mga ilusyon niya. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Sam at mabilis na lumabas ng simbahan, iniwan ang mga alaala ng sinasabing pagmamahal ni Charlie at ang mga pilipit niyang dahilan. Makalipas ang ilang buwan, nag-apply si Sam bilang kasambahay. Tuwang-tuwa ang interviewer dahil sa galing ni Sam sa pagsagot, subalit, hindi pa rin niya nakuha ang trabaho ng ipakita ng isang empleyado sa interviewer ang video ni Sam. Puno ng desperasyon at pakiramdam na hinuhusgahan, mabilis na umalis si Sam at sumakay sa kanyang sasakyan. Nakita naman niya sa cellphone ang viral niyang larawan na nagpapakita sa kanya na nakapatong kay Charlie na pinaniniwala ang patay. Hindi niya matakasan ang kanyang reputasyon. Kahit sa isang coffee shop kung saan nakita niya ang isang dating kaibigan na tila iniiwasan siya. Kinukutya siya ng mga tao at tinatawag siyang zombie. Sa labis na lungkot at kawalan ng direksyon sa buhay, bumili siya ng baril. Inabangan niya si Charlie hanggang makita niya ito isang araw at kanyang sinundan. Sa kanilang pagtatagpo, tinutukan niya ito ng baril at sinisi sa lahat ng gulo at pagkasira ng kanyang buhay. Sinabi naman ni Charlie na nagpanggap lamang siyang patay upang maalala ni Sam kung ano ang nakakapagpasaya sa kanya at upang hindi mawala ang koneksyon nila sa isa't isa. Inamin pa nga ni Charlie na alam niya ang tungkol sa nakaraan ni Sam, kung paano niya inalagaan ang katawan ng kanyang ina sa loob ng ilang araw, iniisip na iyon ay pagmamahal. Sa gitna ng mga luha, inamin ni Sam na hindi niya naintindihan ang kalagayan ng kanyang ina. Ang pag-aalaga sa kanya ang huling pagkakataon na naramdaman niyang ligtas siya. Bagaman galit, napagtanto ni Sam na ang mga ginawa ni Charlie ang nagpukaw sa kanya mula sa kanyang pagkamanhid, ngunit sana'y hinayaan siya nitong manatiling walang alam. Sa kawalang pag-asa at kalituhan, itinutok niya ang baril sa sarili, ngunit kinumbinsi siya ni Charlie na maaari silang maging masaya. Sandaling nag-atubili si Sam, ngunit binaril niya si Charlie sa tiyan at itinulak ito sa hukay na ginawa niya. Pinaandar niya ang makina at saka bumaba sa hukay. Habang tinatabunan sila ng lupa, nagkaroon sila ng ninanais nilang huling madilim na sandali na magkasama. Kung nagustuhan niyo ang pelikula, mag-iwan ng like at komento, at mag-subscribe para sa mga susunod na mga video. Maraming salamat sa panonood, magkita tayo sa susunod.